Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang declared na negosyo nila ay embroidery. Uy, tama. Pero nung chinek namin sa business permit section ng City Hall, walang ganun na registered company. At yung year na sinabi sa amin ay 2007. So, chinek namin yung 2007 records, wala kaming nakitang ganung na registered company. Ngayon, chinek namin sa SEC itong company na ito at may lumalabas na pangalang Lin Wenyi. At nagtanong ako sa mga taga doon dahil yung mga trabahador nandoon pa, yung mga taga doon kilala naman itong pamilyang ito dahil nga nagrenta sila ng warehouse doon at lumalabas na ipinakilala itong Lin Wenyi na tunay o biological mother ni Alice Guo. Kaya ang aking panawagan sa kanila, mag-DNA test sila. Sino dahil po? Sino si Alice Guo at si Lin Wenyi. Pero hindi pa ho natin hawak itong si Lin Wenyi. Wala pa. Hindi natin hawak. Pero bayan, itong si Lin Wenyi, hindi lang sa isang kumpanya lumalabas. Sa 7 kumpanya, lumalabas itong pangalan niya. Sa 14, sa 14 na kumpanyang nakapangalan kay Alice Guo, 7 ay nandoon si Lin Wenyi. Normal yan sa mga family business. Nakikita ko yan sa mga family business. Na pag family business ka, yung nanay mo, incorporator, yung tatay mo, incorporator, mga kapatid mo, incorporator, officers rin kayo lahat. Normal yan sa mga family business. Lalo na dito sa Valenzuela, halos malaking porsyento dito ay family business. Yung aking pananaw at pag-aanalisa na itong si Li Wenyi ay importanteng tao na inilalagay nila sa kanilang negosyo. At dahil nga importanteng tao, nagtanong-tanong ako at lumalabas sa mga sagot ay ipinakilalang nanay itong si Li Wenyi. Tama, dahil kwento lang yun Imbento ng kwento Sabagay, Diba? Napakadaling mag-imbento ng kwento. Kaya ang pinakamaganda ngayon ay mag-DNA silang dalawa para mapatunayan na itong mga lumalabas na impormasyon ay hindi totoo at lalakas yung kanyang posisyon. Pero nakita ko rin sa flight records kasi kabayan na 170 times biyahe yung tatay si Guo Jiangjong at itong si Lin Wenyi. 170 times sila bumiyahe ng sabay sa loob ng 7 o 8 taon. Karamihan ay sa China. Almost mga nasa 70% China. Yung iba-iba na, Thailand, Saudi Arabia, Taiwan, iba-iba na, madalas sila bumiyahe, to be honest about it. Nakita ko sa flight records, halos buwan-buwan bumabiyahe sila. Andun rin si Sheila Guo, andun rin si Ximen Guo, andun rin si Guo Jiangjong. At may mga kumpanya pa nga na si Sheila Guo ay tumatayong corporate secretary or treasurer ng kumpanya. Kaya nagsisinungaling si Alice Guo na hindi niya kilala dahil nung tinanong ni Senator Risa kung kilala niya ito, sabi niya hindi niya kilala. Pero tignan namin yung corporate papers, lalo na yung financial statements, si Sheila Guo tumatayong corporate secretary o treasurer ng kumpanya at si Alice Guo ang president ng kumpanya. Kaya imposible naman presidente ko ng kumpanya, hindi mo kilala treasurer mo, diba? Ang treasurer, yun ang pinaka-importante. Yes, pera yun Pera. Pera, correct. So talagang makikita mo na meron silang hindi lang personal relation, kundi corporate relation, magkatrabaho sila. Doon sa records, 2, pero nung huling pagdinig namin, sabi ng PSA, meron pang isa, si Wesley Guo. Ang isa pang kapatid nila. At ito yung nakaka
nakakapagtaka. Oo. Tingin ko dapat nating malagay sa isip natin. Itong 4 na magkakapatid, lahat late registration. Late, okay. Late registration ng kanyang ama. So, ang ibig sabihin, kung siyempre, kung isang late registration, baka pwede mo pang pagbigyan, makalimutan mo. Baka pangalawa, baka pwede pa. Pero kung 4 na beses ka nag-late registration, sinasadya mo na. Maghihinala ka na. May trend na makikita ka. No? 4 na anak mo, late registration. Baka yun na nga, isa o dalawa. Pwede mo sabihin, kalimutan ko dahil busy ako. Pero kung 4, sinasadya mo Iba na yun, oo. Posible ho yan, kabayan. Posible rin ho nangyari yan. Hindi sila talaga dito pinanganak. So, maaga sila dumating dito, kaya marunong magtagalog. Pero, nakakapagtaka na late registration ng lahat. Dito kasi sa ating bansa, sinusundan natin yung bloodline. Kung ano ang dugo ng nanay mo o tatay mo, yan ang nationality mo. Sa Amerika, iba, di ba? Sa Amerika kasi, pag pinanganak ka sa Amerika, Amerikano ka kaagad. Kahit na ang mga magulang mo, Pilipino. Pero sa atin, iba. Ang sinusundan natin, bloodline. Kaya kahit na sabihin na natin dito sa pinanganak, pero ang kanyang ama at ina ay Chinese, magiging Chinese siya. Lumalabas pag kinumpute mo dahil si Mayor Alice ay 1986. 15 years old, nanganak si Li Wenyi. Okay. Kay Alice Go. Ang dalawang iniisip ko kabayan, yung birth certificate ni Alice Go, dahil nga nagsinungaling yung tatay niya, hindi rin natin alam kung totoo yung kanyang birth year or birth date. Actually, hindi natin alam kung totoo lahat ng pinasok niyang impormasyon doon. No? Dahil nga, bigyan ko kayo ng halimbawa na nakita ko sa birth certificate. Ang pangalan, nakasulat doon, name of father, iba yung pangalan na binigay niya. Binigay niya Angelito Guo. Ang pangalan niya ay Jiang Zhongguo. Nakasulat sa birth certificate, nationality. Inilagay niya Filipino. Pero ang nationality niya, Chinese. Tapos nakasulat doon, kailan kayo kinasal? May sinulat siya doon na ganito siyang kinasal. Pero hindi naman siya kinasal dahil walang marriage certificate. So, ang punto ko yung mga impormasyon sa loob ng kanyang birth certificate ay galing sa kasinungalingan. Hindi natin alam kung yung mga impormasyon, ibang impormasyon doon ay totoo o hindi totoo. Ito nga ho ang kabayan i-recommenda ko as a legislative proposal na dapat na talagang i-reforma yung birth certificate system natin. Naabuso ngayon sabi nga ng PSA, meron silang nakitang 300 plus na mga kasong fake birth certificate na halos 60 plus doon ay mga dayuhan ang kumuha ng birth certificate na peke. At maraming nadidiscover, di ba? Sa immigration, nabalita ako na mga may hawak na Filipino passport, pag kinausap mo ng Tagalog, hindi marunong mag-Tagalog. So, pag tinrace nila, peking birth certificate pala o maling impormasyon yung binibigay. So, isa sa mga dapat talagang i-reforma itong birth certificate process natin. Okay. So, ito malinaw na dito sa hearing ninyo, makakagawa kayo ng batas. Ang ginagawa nyo. Tama. Isa pa, yung money laundering angle, no? Yan rin, isang dapat rin tignan mabuti kasi tila parang ang luwag ng ating pagmamonitor no? At yan nga, yung sa executive session, yan nga yung aking itatanong. Bakit ang nakapasok 6.1 billion pesos hindi natin na-detect? Mayroon tayong Anti-Money Laundering Council, pero nakalusot pa rin itong ganitong kalaking pera. So yan din isa rin legislative proposal na dapat tignan kung bakit pa rin hanggang ngayon kahit na ilang batas na sa money laundering meron tayo, ilang amendment na nakakalusot pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung aming research, yung aming pag-aanalisa. At alam niyo naman to kabayan, kahit na sinedie, ang Senado bukas pa naman at tuloy-tuloy yung trabaho ng mga staff. Ang hirap kasi kabayan, yung mga impormasyon, dapat itagpi-tagpi mo dumadating sa amin, pero kung hindi mo itatagpiin to, hindi mo makikita yung buong larawan, yung buong picture Correct. Kaya talagang kailangan ng oras at